Gusto mo bang magluto ng super creamy at super perfect na maha blanca? This ingredients is for you. So, sa isang lagayan, ilagay lang natin ang 200 grams na cornstarch at saka yung isang lata ng evaporated milk. So, itong dalawa ang magkahalo. Ihalo natin sa isang lagayan. Tapos, make sure na wala ng buo na naiwan sa ilalim ng lagayan ito kasi yung cornstarch talaga is pag nalagyan siya ng water is ano siya doon sa ilalim. So make sure na na-mix mo na lahat ang na-dissolve mo na lahat yung cornstarch. Pag tapos na, isit aside lang natin. So, sa paglulutuan natin ng ating maha blanca, kailangan natin yung 600 grams na coconut milk. Ilagay na natin yung condensed milk, isang lata, siyempre ang whole corn kernel at saka corn creamy natin at saka yung half cup water. No, so ihalo natin siya ng maigi at saka yung isang pack ng all-purpose cream. So, yung sa tubig ng whole corn kernel, huwag mong itapon yun. Magdagdag din yun ng pampalasa ng ating maha blanca. So, pag nag-boil na or kumukulo na yung ating coconut mixture, ilagay na natin yung ang ating hinalo kanina na cornstarch at saka yung evaporated milk. So, make sure na before mo ito ilagay, ihalo mo to ng maigi muna yung cornstarch mixture. At syempre, yung ano dito, yung apoy is mahina na. So, para hindi masunog yung ating maha blanca. At syempre, mikos-mikosin lang natin hanggang sa maluto yung ating maha blanca. Totally na maluto na. So, lagay lang natin yung ating remaining na ingredients, yung margarine or unsalted butter. So, depende na sa inyo kung anong gagamitin nyo. Pwedeng margarine, pwedeng unsalted butter. So, akin, butter ang ginamit ko. So, halu-haluin mo lang ito, no? Kailangan ng pasensya, konting pasensya pag magluto ka ng ganito. At syempre, kailangan yung mahalo mo yung ilalim talaga para hindi to masunog. So, ganito na siya ang itsura. Sobrang sarap na. Sobrang ano na niya. Yung amoy niya ba, sobrang sarap na. No? So, ito ang pinaka-perfect at hindi ka na talaga papalpak sa maha blanca mo. So, susundin mo lang ang lahat ng ingredients. Kung gusto mo matikman ang super creamy at super perfect na maha blanca. So, kailangan lang natin itong lutuin ng ilang minuto hanggang sa mag-melt yung totally melt na yung ating butter. At saka syempre, hindi yan masusunog kasi mahina yung apoy natin. So, pag ganito ng itsura, hanguin na natin at syempre, ilagay na natin sa ating lagayan. So, kailangan natin na hindi natin punuin yung ating paglalagyan kasi may ilalagay pa tayong toppings dito, yung grated cheese natin. So, ang ating grated cheese dapat naka-prepare na po. At syempre, pag nalagay na natin to sa lagayan, syempre, i-balance natin or parang pagandahin natin yung ang ibabaw ng ating maha blanca. So, kayo na bahala kung anong paglalagyan nyo, kahit anong available sa inyo na paglalagyan. At syempre, sobrang sarap na talaga ang nito. So, yung tamis nito is perfect lang, hindi sobrang tamis talaga. So, pag ganito na, isit aside na lang muna natin to. Parang medyo palamigin natin ng konti, saka natin ilagay yung ating grated cheese. At syempre, may naiwan pa tayong konti sa ating pinaglulutuan. So, may ako dito, may paglalagayan ako dito na iba naman yung para sa cardinal na dessert. So, gamitin ko lang to para maiba naman yung design ng ating maha blanca. So, kayo na bahala kung anong mga container na available sa inyo dyan. So, pag matapos na to, at natin palamigin para mailagay na natin yung ating grated cheese. So,
super excited na ako makakain ito. So, pag ganyan ng itsura, medyo malamig na at saka set na yung ibabaw ng ating maha blanca, ilagay na natin yung ating grated cheese. Syempre, make sure na pag kinamay nyo lang yung cheese, malinis yung kamay nyo. So, kayo na bahala kung gaano karami ang cheese na ilalagay nyo. At syempre, lalagyan din natin ng cheese ang isa. So, pagkatapos na, takpan natin at ilagay natin sa bread. Masarap ang mahabang kapag malaki.